Hello guys, hello Pisces. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is money, career, financial reading for the month of June 2025. Pisces. Alamin natin kung may papasok bang swerte, pera, trabaho, negosyo, ano ba yung pwedeng mensahe na related sa tangible material things para sa lahat ng Pisces. Okay. Thank you sa lahat ng mga subscribers na nanonood dito sa aking channel. Then sa mga dati kong subscribers, thank you sa inyong lahat guys. Sa mga bago naman, maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat dyan. I hope na nasa mabuti kayong sitwasyon sa ngayon. Okay. Pisces, career, financial reading. Okay. Okay, Pisces. Comment down below if you resonated. For the month of June, lalo na sa usaping pera. Okay, in terms of money siya. Okay, in terms of money. Sinasabi ng bara sa'yo, this is number 2. Number 2 is waiting game. Planting seeds. So, ibig sabihin, meron ditong Pisces na siya ay posibleng ginawa niya na yung, like for example, nag-apply na siya ng trabaho, nag-ipon na siya ng pera, nagtipid, nag-save, naging masipag, overtime ng overtime, part-time ng part-time. So, kumbaga, sa buwan ng June, kumbaga, yung seeds of grace or yung grasya na binhi ng grasya na itinanim mo, ay kumbaga, itinanim mo siya sa tamang lugar, itinanim mo siya sa tamang energy and intention. So, sa ngayon, you are just waiting. So, maybe you're waiting for a promotion, waiting for a salary increase, waiting for, like for example, relocation, payments, payouts, bonuses, or anything na hinihintay mo. Okay? And dito sa waiting game na to, Pisces, sinasabi ng bara sa'yo na napaka-importante na maging mapasensya ka. Napaka-importante na maging patient ka sa mga gagawin mo. Okay? Be patient sa lahat ng mga plano mo sa buhay. Okay? Okay. Pisces. So, paki-comment sa comment section yung mga Pisces na, like for example, naghihintay na kayo ng result ng exam, ng interview, or maybe you're waiting for a lump sum of money for high salary hike or increase, or any development or any transformation na hinihintay nyo financially. Pero, sinasabi ng baraha, be patient. And huwag kang mag-alala. Don't worry kasi, kumbaga, sigurado naman na positive yung outcome. Kasi ginawa mo naman yung best mo. Tingnan mo dito, sinasabi niya yung seeds of grace or yung binhi, itinanim mo siya with your, like for example, true intention, energy. Kumbaga, ginawa mo yung best of the best mo. Okay, since money, career, financial yung pinag-uusapan natin dito, ang nakikita ko sa inyo dito na possible na tawag dyan na message para sa first cards dito sa gitna ng third card ay tungkol to sa inyong dalawa ng iyong asawa, kung may asawa ka, sa status ng inyong financial or sa pamilya rather. So, kung makikita mo dito, meron ditong 5 of water. So, disappointment, regrets, and forgiveness. Ang nakikita ko sa'yo, pwedeng meron ditong Pisces na sobra-sobra ang
this June, ito yung pakiramdam niya. Ang pakiramdam ng Pisces na to ay sobra-sobra siyang disappointed. Sobra siyang nangihinayang. And sobrang kinasusuklaman niya yung sarili niya sa pagiging tanga, siguro. Kasi 'di ba pag may nagawa yung isang tao or tayo na hindi magandang desisyon, sinisisi natin yung sarili natin. So first and foremost, ang June na to, sinasabi ng barahan na punong-puno ka ng disappointments kasi pwedeng marami kang perang sinayang, marami kang perang nilet go, or marami kang taong tinulungan but walang isa man lang na nag-send back ng thank you or anything, or yung ipinalit sa'yo, binalik sa'yo ay kasamaan. So, medyo you're disappointed, you're frustrated, and nangihinayang ka. Okay. So, dito naman sa The Dreamer, isang couple siya, like mag-partner sila. Tingnan mo. Isang mag-couple, mag-partner, andito yung Empress and Zero the Fool, the Dreamer. Sobrang, kumbaga, compatible yung cards na to. Sinasabi ng baraha sa'yo na meron ditong mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-nanay, mag-tatay. Basta mag-tandem sila. So, ang dalawang taong ito, partner sila sa buhay. Sobrang committed sa bawat isa. And, nandito yung new beginnings. Marami silang plano na dalawa. Like, pwedeng, ang dalawang to ay nagpaplanong mag-business, ang dalawang to ay nagpaplanong mag-save ng pera together, patayo ng bahay, kumbaga mag-invest or magsimula ng bagong buhay financial. So, yung The Empress dito, number 3, celebratory ka. So, this June, marami kang isi-celebrate. Maraming nawala sa'yo financially, maraming, like for example, nanakawan ka, or maybe na-scam ka, but kahit may mga nawala sa'yo, may mga losses and regrets, still, you are still happy and contented and grateful kasi merong abundance na pumapasok sa buhay mo. So, yun yung maganda sa inyo, Pisces, kasi you're still victorious, you're still successful. Okay? So, ibig sabihin, kahit anong mangyari, financially, kahit, like for example, na-scam ka, nanakawan ka, or kung ano man na nangyari sa financial mo, walang kaso yun sa'yo. Kasi unang-una, you're untouchable. You're unstoppable, unbreakable. Diba? So, parang ang tingin mo kasi sa pera, yung pera pwedeng kitain. Diba? Everyday, napakasipag nyo. So, anytime pwede nyo kitain yung pera. Pero yung tiwala, yun yung pinaka-importante sa inyo. And yung pagiging masipag, sobra-sobra kayong masipag. So, wala talagang question na magiging successful kayo financial. So, dito sinasabi ng baraha, ano man itong Pisces na pinaplano mo, alone or with someone else, na negosyo, trabaho, or basta pagkakakitaan to ng pera, ito ay posibleng magdadala sa iyo ng success, recognition, awards, and rewards. Okay? So, sinasabi ng baraha, kung ano mang sisimulan mo this June, ito ay talagang magkakamal ka ng limpak-limpak na salapi dyan. Okay? Okay, tingnan natin sa ilalim. I-shuffle ko siya para tingnan natin kung magre-resonate pa. Talagang resonated, guys, Pisces. Kung makikita mo dito sa baraha mo, sobrang maganda. Kasi, yun, sa ilalim mo is celebration. So, marami kang rason para i-celebrate this June of 2025. Yung Wheel of Fortune is nandito. So, minsan, 'di ba, sa reading natin, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makakuha itong Wheel of Fortune. But ikaw, you're here in completion. You're here in accomplishment, completion, achievements. Parang sinasabi ng barahan na you are super lucky. Okay, you're super lucky. And may progress and change na mangyayari sa'yo. So,
Kung makikita mo dito, sinasabi ng bara sa'yo na good luck, Pisces, kasi this is the new beginnings. Parang, yun nga, diba, sabi ko sa inyo for the last few months, na yung 2025 talaga magsisimula sa inyo May of 2025. So, this June, sinasabi ng barahan na ihanda mo ang sarili mo para sa mga pagbabago. So, everything happens for a reason, but this month mo marirealize na, kaya pala nangyari yon. Okay, so, this is one of the luckiest month in your life. Okay, may progress. Kung ano man yun, like ito, business, ano mang new creation, or ano man tong pinaplano mo. Since money yung pinag-uusapan natin dito, kung ano man yan na plano mo, kung ano mang negosyong gusto mong simulan, sinasabi na magdadala to sa'yo ng sobra-sobrang pagbabago sa buhay mo. Okay? And Two of Earth, etong Two of Earth na to, maganda to kasi sinasabi ng barahan na starting this June, sobra-sobra kang magiging maingat sa paghawak ng pera. Okay? Ano yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, this month of June, sobra-sobra kang magiging matipid siguro. Or maybe yung iba, may priority kayo. Diba? Kung halimbawa, dati sobrang gastos mo, pero dito, sinasabi ng barahan na you are super wise sa paghawak ng pera mo. Okay? Magiging sobrang, kumbaga, dati, bilis mong maglabas ng pera. But this month of June, nakikita ko na kailangan mong balansehin yung salapi. Okay, King of Earth. King of Earth, prosperous, generous, and successful. So, financially, since yun naman yung reading natin, purpose ng reading natin, sinasabi ng barahan na you will, kumbaga, receive financial gifts, okay? From someone generous, successful. So, maybe from your boss, from your employer, from someone na financially stable. Ang taong ito pwedeng regaluhan kanya ng pera, pahiramin ng pera, or maybe generous siya, or maybe ikaw yan. Maybe this month, sobra-sobra kang magiging generous, sobra-sobra kang magbibigay, maybe. And sinasabi ng Brasser dito na punong-puno ng prosperity and abundance sa kapaligiran mo. Okay? Napapaligiran ka ng prosperity and abundance. And 8 of Water, empowerment, fulfillment. Meron ditong mga Pisces na this month of June, makakapag-decision sila na mag-travel, mag-relocate, or yung iba na parang ilang taon nang sanay sa kanilang posisyon sa trabaho, bigla-bigla silang makakapag-isip na, kailangan ko rin ma-promote, kailangan ko rin na maging boss, maging leader, parang gano'n. So, since related to sa emotion, merong mga Pisces na you are emotionally battered, but financially, you're not. So, sinasabi ng barahan na kailangan mong mag-walk away from any emotional problems, emotional scarcity, and mag-focus ka sa financial. Kasi, yung King of Pentacles and the Wheel of Fortune is here. And victory and success, recognition, rewards, awards, naandyan, sinasabi sa'yo dyan, Pisces, na walang sino man ang makakapigil ng victory and success mo. Okay? Walang sino man ang makakaagaw ng King of Pentacles na to sa'yo. So, nakatadhana, it's a destiny, it's genetics, and it's the will of the universe. Okay? And last card mo dito is the Moon. So, yung takot, yung fear, illusion of fear, ay wala siyang puwang sa buhay mo sa buwan ng June. So, lahat ng gusto mong strategy sa business or sa trabaho or anything na pagkakakitaan, gawin mo na. Kasi parang sinasabi na sky is the limit. Limitless para sa'yo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!